Hello! Maganda pa rin tayo. Magandang pogi pa rin, mga kabertudes. And, kamusta na kayo? Ayan, lagi ako kasing busy at marami kausap sa iba't ibang bansa at iba't ibang lugar. Salamat po sa mga client ko today na marami po tayong mga from YouTube na nakausap at maraming salamat po sa lahat ng mga nagtitiwala at naniniwala sa aking mga kakayahan gabay ng tagumpay. Ayan, thank you po. At may mga nagme-message din sa akin na basahan ko raw si Remulla. Ayan, si Sir Remulla naman. Kaya, sige, sisingit ko po kayo ng time natin kay Sir Remulla para malaman natin ang tarot card ni Sir Remulla. Ayan. DOH yun, di ba? Ayan. Okay, tingnan natin ang card ni Sir Remulla, mga nangingibabaw na enerhiya ni Sir Remulla, no? Yan. Maraming salamat po sa mga nag-message sa akin. Thank you very much po sa mga nagpa-schedule for Tarot Card Reading Online Tagumpay. Madam Bertudes, Fortune Teller, Philippines. Thank you very much. Ayan. Maraming salamat sa mga client ko na nakausap ko at nagpa-tarot card reading at nakapasok kayo sa akin, my world. Maraming salamat po. And now, tingnan natin ang tarot card natin kay Sir Remulla. Ayan, tingnan natin ha. Sa mga nagtatanong, ito na po ang inyong request. Ayan. Tarot card reading for Remulla. Tingnan natin ang nangingibabaw na enerhiya ni Sir Remulla. Tama ba, Remulla? So, ayan. Tingnan natin ang nangingibabaw na card ni Sir Remulla. Ay, nako. Masyadong malawak at isip ng isip si Sir Remulla sa kanyang mga plano at gusto niyang gawin. Gusto niya mapalitan ng kanyang pwesto o mapalitan ng kanyang kalagayan o makipagpalitan ng kalagayan. Sapagkat si Sir Remulla ay palagi nagmumuni-muni ng mga plano-plano niya or mga nais niyang gawin. Kasi lawak ng malalawak na hektarya ang kanyang mga isipin. At palagi siya nakatanaw sa mga malalayong lugar. Ayan. At gusto niyang mapalitan ng kanyang kalagayan. Siya'y isip ng isip. At hindi ko alam kung talagang nag-iisip. Ayan. At siya ay mayroong mga kinakapitan, 3 malalakas na tao or uri ng person na may kapangyarihan. Ayan. At sinasabi rito na si Sir Remulla daw ay palaging isip ng isip. Kaya ingatan po, Sir Remulla, ang inyong pag-iisip. Baka po kayo ay mapuwersa sa kakaisip, marami po kayong iniisip at laging iniisip. Isip po kayo ng isip. Baka po ang inyong isip ay bumigay na parang hindi kayanin. Ano? Yan po ang masasabi ko dahil sobrang lawak at laki ng mga iniisip mo sa mga malalayong lugar o kalawakan. Ayan. Habang kayo po ay merong kinakapitan at pinaplano o mga planong ginagawa sa buhay. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga kabertudes po. Si Sir Remulla ay nasa posisyon na pananakot. Ayan. Siya po ay maraming tinatakot at mainitin ng kanyang mga ulo sapagkat siya ay nasa posisyon na hawak niya ang batas at siya po ay merong mga
pagpapakitang lakas o kapangyarihan para ipakita ang kanyang tapang. Dahil dito matapang siya at may mga uri ng mga tapang na pananakot or tinatawag natin na paninindak o mga bagay-bagay na puro pananakot. Ayan, or tinatawag natin na mga bagay na maaring palaging mataas ang pressure niya. Ayan. And next, ayan, si Sir Remulla, naka-standby palagi at nananatili sa kanyang posisyon o estado. Subalit siya ay palagi lamang nakatayo at nag-aabang ng kung ano ang meron at kung ano ang darating at kung ano ang makikita niya at kung ano ang gagawin niya. Sapagkat lagi siyang fighter at lagi siyang naka-standby. Di ka ba nangangalay? Ang tanong ng karamihan o napapagod, Mr. Remulla. Ayan. Yan po. At ganun pa rin, siya pa rin ang front side ng unang door. Ayan tinatawag. Kumbaga sa pinto, siya yun palaging nasa bukana. Ayan. Next card, tingnan natin ang nangingibab ang 7 card ni ni Mr. Remulla na maaring nangyayari, inaharap at paparating. Okay? Okay, this is the 7 card. Ayan. Yan. Siyempre, bago ang lahat, kaya ka-subscribe na ba kayo? I-like and share nyo na agad ang aking video at ang aking dahil napapansin ko ang mga viewers ko ay hindi nakakarating sa mga dapat paratingan ng ating mga mensahe dahil kakaunti lamang ang mga nakakapanood at mas marami pa ang nakakapanood ng video ko sa ibang nagbi-video o sa ibang video or sa ibang vlogger. Kaya sinasabi ko sa inyo na ang video ko ang i-share nyo para makarating sa kanya. Dahil alam ko naman din na hindi ko alam na nababawasan yung aking mga viewers dahil sa may kumukontrol na rin. Ano? Parang hindi pinaparating yung aking mga video sa mga manonood. Alright. Ba't ganun kaya, no? Pansin ko rin naman yung ibang mga vlogger, ganun din naman sila, na napapagkamalan o alam na DDS supporters. Ganun. Kaya, balas sila sa buhay nila. Okay. Si Sir Remulla, tingnan natin, ano? Okay. Hindi ko alam kung sinong connection niya na isang babae na makapangyarihan at kalaban o karibal, no? At ito ay back up niya o sinasabing baka ito din yung nagpo-protekta sa kanya o pumo-protection din, no? Ito yung kontrabidang babae, no? Nasa likod ni Mr. Remulla, supportive. Ayan. May alagang posang itim, negative, o karibal. No? At cover up itong babae. Baka ito si sino? Ayan. Kasi issue tungkol dito kay FL Lisa Marcos. No? Ito yung babae. Si FL Lisa Marcos. Next, kakaroon ng pulong-pulong o reunion
ang mga ginagawa ni Mr. Remulla. Sila daw ay magkakaroon ng mga pagpupulong-pulong at mayroong mga balot-balot o whatever, kasi sinasabi rito number of 3 change object, ibig sabihin may mga pagpapalabas o pagpapalit-palit, no? Number of 3 bad sign ng pagpapalit o pag-iiba. Ayun, pag-iiba ng mga bagay-bagay or ng mga gawain niya o ginagawa niya. Alright, and next card, issue tungkol sa mga investment at lupa o lupain, no, lawak. Marami siyang mga pagsubok at saka marami siyang mga pagdadaan ng mga pagsubok at marami din siyang mga problemang haharapin at marami rin siyang mga problemang ginagawa. Ayan. At dito marami nakapaligid kay sa background ni Mr. Remulla at siya ay magkakaroon ng reward o sinusuportan siya ng mga taong naka-background sa kanya. Isang tao lang, dito lang, pero mayroong mga uri ng mga ugali ng mga tao naka-background sa kanya, puro negatibo. Ayan. No? Siya daw ay magiging center of attraction, no, sa mga issue. Okay. Hindi ko alam kung sinong sikat tong bata na may issue at may involved si Sir Remulla, si Mr. Remulla dito sa mga issue ng bata o no, or hindi natin masabing batang-bata, pero bata pa to. At maaari siyang may issue or makipagsabayan ng pagsikat sa isang bata na at magkakaroon ng panibagong simulain ang mga ginagawa ni Mr. Remulla. Ayan. Ayan, si Mr. Remulla ay maraming mga dumarating na invitation at maaaring magkaroon din siya ng mga invitation na mabibigat or tinatawag negatibo, maaaring sipuena or harapin ng mga kaso-kaso at issue tungkol sa kaso. Siya rin ay maaaring makatanggap ng mga issue, kaso-kaso at bayad-bayad. Ayan. Na. At for dealing. Ayan. Halongkot. Ayan. Si Sir Remulla ay nakapokus sa isang pamilya. Baka ito na yung pamilya Duterte. Ayan. Nagbubuo-buo to. Tapos nagkakaroon ng bayaran at imbitasyon kay Sir Remulla. At dito ay nasa plano at saka involved si Sir Remulla sa isang mayaman at makapangyarihang pamilya or tinatawag natin na collab or whatever kind of involving. At meron din silang pakay o focus dito sa pamilya. Haring ito ang pamilya Duterte. Ayan. Sa isang compound. Ayan. Ayan. Dire-diretso lang ang aking mga basa sapagkat ako'y inaantok na at sinasabi ko na sa inyo ang iba. Kaya kayo ay mag-isip-isip din. Titingnan natin ngayon na 5 katanungan ni Sir Remulla.
Okay, yan gusto nating itanong kay Sir Remulla. Okay. Totoo bang dinadawit ni Sir Remulla ang pangalang Duterte sa sabongero? Tingnan natin. Yes. Dahil sa posisyon at kaliwat kanan na pagkakakitaan o kapangyarihan at posisyon. Ayan. Mabilis lang ang hula ko ha. Kasi ayoko na maraming sabihin, direct to the point na tayo dyan. At inantok na rin ako. Pero kung ano yung nilabas ang tarot card yan din sa kakanan sinasabi rito, yes, dahil dito gusto mapwesto ni Sir Remulla sa magandang pwesto at magandang bigayan ng pagkakakitaan niya or kaliwat ka ng pagtanggap ng kapangyarihan at salapi. Okay. Ayan. Dahil sa posisyon, no? Yan, dahil meron din naman nakikita at sinasabi dito na di ba nasa ay correct ko lang yung kanina nasasabi ko, DOJ pala. DOJ, tama ba? Ayan, dahil meron siya doon ng posisyon, so gusto niya pa rin na magkaroon siya ng mas mataas na posisyon. Baka siya ay maging ombudsman. Ayan, gusto niya maging ombudsman or mataas pa na rango posisyon sa gobyerno. Kaya sa lahat ng mga sumusubaybay ng pangyayari na involve si Mr. Remulla, alamin yung mabuti kung ano yung tama at saka mali, kung yan ba ay mga totoo talaga or may katotohanan. Dahil dyan kasi umiiral sa kanya yung higanti o kaya pagsasataas ng kanyang posisyon at batas or kapangyarihan sa batas. Ayan. So tingnan naman natin ngayon ang pangalawang tanong. Ayan. Magiging ombudsman ba si Mr. Remulla? Ayan, tingnan natin. 'Di ba? DOH 'yon. Ay, DOH na naman. DOJ. Ano, tama? DOJ ba? Tama, 'di ba? Okay. Tingnan natin kung magiging ombudsman ba siya. Kasi may mga nagtatanong yan. And alam nyo, nakakalungkot kung maging ombudsman ba si Mr. Remulla. Kasi parang may suhol to Ayan pera. Suhol o parating o babayad o magbabayad para maging ombudsman siya. Babayaran niya or maaring bayaran ang posisyon niya para magkaroon siya ng posisyon. Kaya sa lahat ng mga hindi po ako gumagawa ng kwento, ito po yung sinasabi ng tarot card. Ito po pagdi-deliver ng bayad o pagdi-deliver ng magandang opportunities o posisyon ni Sir Remulla na para maging isang ombudsman. So, gusto niya talaga maging ombudsman siya at nag-a-apply siya, mag-a-apply man siya. Pero marami pa rin siyang makakalaban na bumabati ko sapagkat parang ginagawa na rin niya o paparating na yung kanyang mga plano sa lahat ng mga ginagawa niya. Alright? Okay. Next card.
totoo ba yung sinasabi niyang nakitang mga bangkay sa Taal Lake? Ayan. So, tingnan natin kung totoo nga ba. Dahil meron siyang mga pansamantalang pagpipigil at papapalit ng mga tauhan. So, ibig sabihin may mga inuutosan siya, may mga tinanggal, inalis at bataan o tauhan niya o mga inutusan at merong mga kinausap. Ayan. So, ibig sabihin planado. Ayan. Arrangement ng kanilang company o grupo mula parang isang kumpanya na pinlano lahat ng mga tao, komposisyon ng tao, or kung ano yung mga karakter ng mga tao. Ayan. Ayan. At tinatanong natin kung totoo ba, no? Sabi naman kasi dito ay no. Na number of 5. Ibig sabihin, may na-involve pa rin na may nag-uutos na pinagmulan ng idea, babae. Ayan. Alright. Next card. Mapapatunayan ba ni Sir Remulla ang mga issue na lumalabas sa social media? Tingnan natin. Hard prayer. Kailangan niya ng hard prayer. Kailangan niya magdasal dahil 50-50 na yung kanyang bad sign. At maaaring hindi maganda maging resulta at siya ay maaari ding ang ending ay makulong o kaya malagay sa alanganin o di magandang kalagayan si Sir Remulla. At ingat na lang po sa Remulla dahil sinasabi rito yung inyong kalagayan at sitwasyon. Ang ending ay maaari kayong makulong or maaaring makasuhan or panagutin sa mga kasalanan or yung mga bagay na mapatunayan. Kaya tinatanong natin kung may katunayan, mapapatunayan ba is 50-50. Maaring hindi niya mapatunayan niyang lahat ng mga issue na yan na nangyayari dahil may mga nabubuo dito mga binagutusan o inutos. Ayan. Mga bataan o tauhan. Ayan. Ayan. Last card. Mapapalitan ba sa DOJ si Sir Remulla? Okay, tingnan natin kung mapapalitan siya sa pwesto ng DOH. So, tingnan natin kung mapapalitan siya. Muna tayo ng card sa gitna na. 50-50 pa, pero may chances siya mapalitan din dahil nga lang kasi sa pagtanggap ng pera or kung may involve yung money or yung ibig sabihin yung nakukuha niya or nagkakaroon siya ng power of money, makapangyarihan sa pera. 50-50. Kaya sa mga nagtatanong dyan, ayan, sinagot na natin ang inyong request na makita nyo ang inyong mga katanungan at ibang nais malaman kay Sir Remulla. Kaya ako po ay nagbabahagi lamang sa inyo ng mga babahagi sa inyo ng mga basa para kayo ay hindi maguluhanan at magkaroon kayo ng kapulutan ng mga idea, no?
God first, second guide and idea. Syempre, always tayo panalo, always tayo tagumpay. Sa mga hindi naniniwala dyan, huwag kayong maniwala. Sa mga hindi nakikinig dyan, huwag kayong makinibahala, kayong manginig. And then, sa lahat ng mga tao na naniniwala, nagtitiwala, kapit lang po dahil ipapakita natin sa inyo ang mga hindi pa nangyayari mauna ako magsabi para mangyayari yan at makikita ko at sinasabi ko naman sa inyo na mangyayari at mangyayari yan lahat ng mga tarot card. Maraming issue kaya huwag kayong maniniwala basta-basta sa mga fake news na yan. Ang lahat ng yan ay walang kabuluhan. Adalangin natin na huwag na tumagal ang kaguluhan sa loob ng 6 na taon. Kaya kung kaya pahintuin yan ng 3 taon lang, ay patigilin na yan para hindi na maguluhan na ng mga tao at mahirapan ang mamamayang Pilipino at wala ang ating bansang Pilipinas at manganib ang ating bansa at magkaroon ng mga kalinawan at panagutin ng mga may sala at panagutin ng mga gumagawa ng hindi maganda sa ating gobyerno at ang gobyerno naway maging maayos na para magkaroon tayo ng kapayapaan. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumatangkilik. Share nyo po ang aking video dahil hindi po nakakarating sa mga viewers, sa maraming viewers ang aking video dahil nakikita ko sa mga viewers na bumababa ang ating viewers dahil may mga pumipigil o may mga hadlang para hindi mapanood ang ating mga video, ang aking mga mensahe at tarot card reading. Ayan. Kaya like and share nyo na kagad at ulit-ulitin nyo po panoorin ng aking mga video. Inuulit ko at sinasabi ko sa inyo na nandyan lahat ang mga sagot sa mga tanong nyo. No? Sa nakaraan, inaharap at paparating. Ayan. Maraming salamat po sa inyo and God bless you. More power, more blessing po sa inyo. At sobrang haggard na ako dahil marami akong kausap today at marami rin akong mga binasahan at nakausap sa tarot card reading video call online tagumpay. Kaya maraming salamat po sa inyo and see you and papalain nawa kayo at tagumpay pa ang higit na kailangan at kapayapaan ng ating bansa. Panalangin natin ang pamilya Duterte, panalangin natin ang Pangulong former Duterte dahil ang kanyang kalagayan at kalusugan ay nasa panganib. Kaya tayo ngayon ay magdagdag at palakasin pa ang panalangin na makauwi na si PRRD sapagkat maraming kaguluhan ang magaganap kapag nangyari yung mga bagay na hindi dapat mangyari. Dahil ang tama ay always tama at ang katotohanan pa rin ang mananaig at ang hindi ang kasinungalingan. Yan, sa lahat po ng mga kabertudes ko, wag po kayong masyado magpa-apekto sa inyong mga pinapanood at sa hindi kayo ma-stress para po kayo ay palagi makapanood ng aking video at masubaybayan nyo palagi ang aking mga tarot card reading sapagkat ito po ay sagrado at may limitasyon at hindi po ito basta-basta basa lamang at pinakikita ko sa inyo ang higit na karunungan kesa sa kaalaman. Ayan, at pinabati ko ang lahat ng aking mga followers and fans dyan sa aking mga nakakausap sa aking mga FB at YouTube. Ayan. At syempre, share nyo na agad to para pagising ko bukas marami na ako makita nakapanood ng aking video dahil apakabagal, may umahadlang ang ating mga mensahe sa inyo para sa kabutihan at kapayapaan ng ating bansa at mabahagi ko sa inyo ang mga munting balita ng ating Panginoon na bibigay sa inyong daan. Ako po'y gabay lamang at kapulutan nyo na magagandang idea. Maraming salamat po sa inyo. Magtagumpay ka at supresahin natin sila. Maraming salamat po sa inyo. Naway maayos na ang ating
Dahil 3 years na ngayon, hintay pa ba natin maging 6 years ang mga kaguluhan. Kaya panalangin natin ang mga matatapang, malakas loob para ipaglaban ang katotohanan at ang tamang batas sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Thank you.